Kumusta kaibigan? Halina at tayo ay maglakbay na puno ng kaalaman at aral. Mula sa mundo ng siyensya, hanggang sa kasaysayan, ating tatalakayin ang iba't ibang paksa na magpapalawak ng ating kaalaman, at magpapaningas ng ating kuryosidad. Kaya kung handa na kayong matuto, mag-relax at mag-enjoy lamang tayo. Tara, at atin ang simulan. Sama-sama tayong mag-explore, at matuto sa ating bagong talakayan. Pagkonsumo. Ang kahulugan nito, at ang mga salik na humuhubog, sa ating mga desisyon. Sa araw-araw nating pamumuhay, hindi natin maiiwasan ang pagiging bahagi ng pagkonsumo. Mula sa pagbili ng pagkain sa umaga, pagbili ng mga kagamitan sa paaralan o trabaho, hanggang sa pagpili ng mga serbisyo na kailangan natin, lahat ng ito, ay bahagi ng malawak na konsepto ng pagkonsumo. Ngunit, ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng pagkonsumo? Hindi lamang ito simpleng pagbili, o paggamit ng mga produkto, ito ay tumutukoy sa paggamit ng mga kalakal at serbisyo, upang matugunan ang ating mga pangangailangan, magbigay kasiyahan, at mapabuti ang ating kalagayan sa buhay. Ngunit bakit nagkakaiba-iba tayo, sa mga bagay na ating binibili? Bakit ang isang tao, ay mas pinipili ang mamahaling tatak, habang ang iba naman, ay naghahanap ng mas abot-kayang alternatibo? Bakit minsan ay nagbabago ang ating mga pinipili, depende sa panahon, o sitwasyon? Ang mga pagkakaibang ito, ay dulot ng iba't ibang salik, na nakaaapekto sa ating mga desisyon bilang mamimili, mula sa ating kita, mga paniniwala at kaugalian, hanggang sa mga pagbabago sa lipunan at ekonomiya. Sa talakayang ito, ating tutuklasin ng mas malalim, ang tunay na kahulugan at kahalagahan ng pagkonsumo, at susuriin natin ang bawat salik, na nakakaimpluwensya sa kung ano, paano, at bakit tayo gumagamit, at bumibili ng mga bagay sa ating paligid. Panimulang gawain. Ano ang bibilhin mo? Narito ang mga bagay, na maaari mong bilhin. Cellphone. Ginagamit sa komunikasyon, pag-aaral, trabaho, at pagkuha ng impormasyon. Gatas. Pagkain na mayaman sa nutrisyon, mahalaga lalo na para sa mga bata at matatanda. Bigas. Pangunahing pagkain, na kailangan araw-araw ng pamilyang Pilipino. Sapatos. Ginagamit na proteksyon sa paa, pang-araw-araw na lakad, o formal na gamit. At soft drinks. Inuming pampasigla, o pampalasa lamang. Hindi kailangan para mabuhay. Alin ang una mong bibilhin? Bakit iyon ang iyong pinili? Ano ang naging batayan mo sa pagpili? Ang gawaing ito, ay nagpapakita na hindi lahat ng bagay, ay pare-pareho ang kahalagahan. Ang bigas at gatas, ay mga pangunahing pangangailangan. Kailangan natin ito para mabuhay at maging malusog. Ang cellphone at sapatos, ay mga pangalawang pangangailangan. Nakakatulong ito ng malaki sa pag-aaral, trabaho, o ginhawa, ngunit hindi agad kailangan para mabuhay. At ang soft drinks, ay luho o pampalasa lamang. Maaari tayong mabuhay, kahit wala ito. Ang iyong pinili, ay nagpapakita na ang pagkonsumo ay laging nakabatay, sa kung ano ang pinakamahalaga, kung ano ang kayang bilhin, at kung ano ang kailangan sa kasalukuyang panahon. Ano ang pagkonsumo? Ang pagkonsumo, ay tumutukoy sa paggamit, pagbili, o paggamit ng mga kalakal at serbisyo, upang matugunan ang ating mga pangangailangan at kagustuhan, sa araw-araw na pamumuhay. Ito ang pinakahuling hakbang sa proseso ng ekonomiya, mula sa paglikha o paggawa ng mga bagay, hanggang sa paggamit natin nito, para magbigay kasiyahan, o mapabuti ang ating kalagayan. Tayo na gumagamit ng mga ito, ay tinatawag na mamimili o consumer. Mga halimbawa ng pagkonsumo. Narito ang mga karaniwang gawain, na nagpapakita ng pagkonsumo. Pagkain. Pagbili at pagkain ng bigas, ulam, prutas, o inumin para magkaroon ng lakas at mabuhay. Damit. Pagbili at pagsusuot ng damit, sapatos, at iba pang kasuotan, para maprotektahan ang katawan, at maging maayos ang itsura. Pamasahe. Pagbabayad sa pagsakay sa jeep, tricycle, bus,
o tren, para makapunta sa pupuntahan. Edukasyon. Pagbabayad sa matrikula, pagbili ng mga gamit sa paaralan, o pagkuha ng kurso, at pagsasanay. Internet. Pagbabayad ng load o bill para sa koneksyon, na ginagamit sa pag-aaral, trabaho, o pakikipag-usap. Mahalagang tandaan, na ang pagkonsumo, ay hindi lamang tungkol sa pagbili ng mga bagay na pisikal. Kasama rin dito ang paggamit ng mga serbisyo, tulad ng pagpapagamot sa doktor, pagpapagupit ng buhok, o panonood ng sine. Ang bawat desisyon natin sa pagkonsumo, ano ang bibilhin, magkano ang gagastusin, at saan ito gagamitin, ay may malaking epekto, hindi lamang sa ating sarili at pamilya, kundi pati na rin sa takbo ng ating ekonomiya. Dalawang uri ng pagkonsumo. Direktang pagkonsumo. Ito ay ang agarang paggamit ng produkto o serbisyo, upang matugunan agad ang pangangailangan, o kagustuhan ng tao. Ginagamit natin ito ng direkta, at hindi na kailangang iproseso pa, o gamitin sa paggawa ng ibang bagay. Halimbawa, pagkain. Kinakain agad, para magkaroon ng lakas. Tubig. Iniinom o ginagamit sa paglilinis ng katawan. Sabon. Ginagamit agad sa pagligo, o paglalaba. Hindi direktang pagkonsumo. Ito naman ay ang paggamit ng produkto, upang makalikha pa ng ibang produkto o serbisyo. Hindi ito ginagamit agad para sa sariling kasiyahan, kundi nagsisilbing kagamitan sa paggawa, o pagpapatakbo ng negosyo at trabaho. Halimbawa, makinarya. Ginagamit sa mga pabrika, upang makabuo ng mga paninda. Traktor. Ginagamit ng mga magsasaka, para mapabilis ang pagtatanim at pag-aani. Computer sa opisina. Ginagamit sa paggawa ng mga dokumento at serbisyo, para sa kumpanya. Bakit mahalaga ang pagkonsumo, sa ating buhay at ekonomiya? Ang pagkonsumo, ay hindi lamang simpleng pagbili o paggamit ng mga bagay. Ito ay may malaking papel sa ating sariling pamumuhay, at pati na rin sa pag-unlad ng buong bansa. Narito ang mga pangunahing dahilan, kung bakit ito mahalaga. Nagbibigay kasiyahan sa tao. Ito ang pinakaunang layunin ng pagkonsumo. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga produkto at serbisyo, natutugunan natin ang ating mga pangangailangan para mabuhay, at natutupad din ang ating mga kagustuhan, para maging masaya at komportable ang ating pamumuhay. Nagpapagalaw sa ekonomiya. Ang bawat piso na ginagastos natin, ay nagiging hininga ng ating ekonomiya. Kapag tayo ay kumokonsumo, nagkakaroon ng tuloy-tuloy na daloy ng mga kalakal at serbisyo, mula sa mga producer patungo sa atin. Lumilikha ng demand. Kapag maraming tao ang nangangailangan, o gustong bumili ng isang bagay, tumataas ang demand para rito. Ito ang nagtutulak sa mga tagagawa, na magpatuloy at dagdagan pa ang kanilang produksyon. Nagbibigay ng trabaho. Dahil sa patuloy na pangangailangan ng mga mamimili, kailangan ng mga pabrika, sakahan, at negosyo, ng mas maraming manggagawa, upang makapagbigay ng sapat na supply. Ang pagkonsumo natin ay direktang nakatutulong, na magkaroon ng kabuhayan ang ibang tao. Nagpapalago ng negosyo. Ang kita ng mga negosyo, ay nagmumula sa pagkonsumo ng mga mamimili. Kapag maayos at patuloy ang pagbili, mas lumalaki ang kita ng mga negosyante, na maaari nilang gamitin para palawakin pa ang kanilang negosyo, at mag-alok ng mas magagandang produkto. Mga salik, na nakaaapekto sa pagkonsumo. Narito ang mga salik, kung paano nakaiimpluwensya ang bawat isa sa ating desisyon, bilang mamimili. Unang salik, kita. Ang halagang dumarating sa atin. Ang kita o income, ay isa sa pinakamahalagang salik, na humuhubog sa ating pagkonsumo. Ito ang halagang natatanggap natin mula sa sweldo, kita sa negosyo, o tulong. Ito ang nagtatakda, kung ano ang kaya nating bilhin, at kung ano ang kailangan munang ipagpaliban. Kapag mas malaki ang ating kita, mas marami, at mas mamahaling bagay ang kaya nating bilhin. Kapag naman maliit o nawalan ng kita, mas pinipili natin ang mga pangunahing pangangailangan lamang. Paano nakaaapekto ang kita sa pagkonsumo?
Kapag mataas ang kita, mas marami, at mas magagandang bagay ang mabibili. Bukod sa mga pangunahing pangangailangan, may sobrang halaga pa, para sa mga kagustuhan o luho. Kapag mababa naman ang kita, limitado lamang ang pagkonsumo. Kadalasang nakatuon lamang ito sa mga pinakamahalagang pangangailangan, tulad ng pagkain at pamasahe, at kailangang magtipid sa iba pang gastusin. Halimbawa, may natanggap na bonus, at dagdag na sweldo ang isang empleyado, matapos ang mahabang panahon ng pagsisikap. Dahil dito, nakapagdesisyon siyang bilhin na ang matagal na niyang pinapangarap na bagong ref at telebisyon, para sa kanilang tahanan. Sa halimbawang ito, makikita, na dahil sa pagtaas ng kanyang kita pansamantala, lumawak din ang kanyang kakayahang bumili ng mga produkto, na hindi lamang pangunahing kailangan. Pangalawang salik, presyo ng produkto. Ang presyo, ay ang halagang kailangang ibayad, upang mabili ang isang produkto o serbisyo. Ito ang isa sa pinakamabilis na nakakapagpabago sa ating desisyon, kung bibili ba tayo o hindi. Karaniwang bumababa ang kagustuhang bumili, kapag tumaas ang presyo ng produkto. Kapag naman bumaba ang presyo, mas marami ang gustong bumili o mag-imbak pa. Paano nakaaapekto ang presyo sa pagkonsumo? Kapag mataas ang presyo, karamihan ay nagtitipid, o naghahanap ng ibang alternatibo, kaya kaunti ang bumibili, o mas kaunti lang ang dami ng binibili. Kapag mababa ang presyo, mas nakakaakit ito sa mga mamimili, kaya mas maraming bumibili, at minsan ay nag-iimbak pa para sa hinaharap. Halimbawa, may malaking sale o diskwento sa grocery, tuwing anibersaryo nito. Dahil mas mababa ang presyo ng mga pangunahing bilihin tulad ng bigas, asukal, at delata, maraming mamimili ang pumila at bumili ng maramihan, kaysa karaniwang binibili nila. Pangatlong salik, panlasa o kagustuhan. Ang panlasa o kagustuhan, ay tumutukoy sa sariling hilig, pagkagusto, at nakasanayan ng isang tao. Ito ang dahilan kung bakit iba-iba ang pinipili at binibili ng bawat isa, kahit pareho pa sila ng kakayahang bumili. Ito ay nakabatay sa sariling kagustuhan, panlasa, at nakasanayan ng isang tao o pamilya. Halimbawa, ang iba ay mas gusto ang lokal na produkto, habang ang iba naman, ay mas pinipili ang mga dayuhang tatak. Paano ito nakaaapekto sa pagkonsumo? Walang iisang bagay, na gusto ng lahat. Ang ating pagpili, ay nakadepende sa kung ano ang nagpapasaya, nagbibigay kasiyahan, o angkop sa ating sariling hilig at pamumuhay. Kahit mura o mahal ang isang produkto, kung hindi naman ito ang gusto mo, hindi mo ito bibilhin. Mga halimbawa, ang isa ay mahilig sa milk tea, kaya madalas siyang bumili nito bilang pampasigla. Ang iba naman ay mas gusto ang kape, kaya ito ang inuuna niyang bilhin tuwing umaga. Mayroon ding mas interesado sa mga gadgets, kaya mas pinag-iipunan at binibili niya ang mga bagong modelo ng cellphone o laptop. Pang-apat na salik, uso at anunsyo. Ang kapangyarihan ng pagiging sikat, at patalastas. Magkaugnay ang uso at anunsyo, dahil pareho itong nakaka-impluwensya sa ating isipan at damdamin, at madalas ay naaakit tayong bumili, kahit hindi naman talaga natin kailangan ang produkto. Uso o trend. Ito ang mga bagay na kasalukuyang sikat, pinag-uusapan, o ginagamit ng karamihan. Ang pagiging sikat o uso ng produkto, ay nakaka-impluwensya sa atin. Madalas tayong sumasabay sa uso, dahil gusto nating makibagay, maging kabilang, o maging katulad ng ating mga kaibigan at kakilala. Saan natin nakikita ang uso? Social media, katulad ng Facebook, TikTok, YouTube, at Instagram. Mga influencer at sikat na tao, na kapag nakita nating ginagamit nila ang isang bagay, gusto rin natin itong subukan. At sa mga telebisyon, at iba pang media. Anunsyo o patalastas. Ang mga patalastas sa telebisyon, radyo, at social media, ay nagpapakilala sa atin ng mga bagong produkto, at nakakumbinsi sa atin na subukan, o bilhin ang mga ito. Ito ay sadyang ginawa, upang ipakilala ang produkto, at kumbinsihin tayong bumili.
Gumagamit ito ng magagandang salita, larawan, at patunay, upang makuha ang ating atensyon. Karaniwang lugar ng anunsyo, social media, katulad ng Facebook, TikTok, YouTube, at Instagram. Telebisyon at radyo, at mga billboards at mga tarpaulin sa kalsada. Paano ito nakaaapekto sa pagkonsumo? Dahil sa dami ng nakikita natin, at sa kasikatan ng mga produkto, minsan ay napapabili tayo ng mga bagay na panandalian lang naman magagamit, o hindi naman talaga kailangan sa araw-araw, basta't uso at nakikita sa patalastas. Panglimang salik, inaasahang presyo. Ang pagplano sa hinaharap. Ang inaasahang presyo, ay tumutukoy sa ating hula o akala, kung ano ang magiging halaga ng isang produkto, sa mga susunod na araw o buwan. Ang ating desisyon kung kailan bibili, ay nakadepende sa kung ano ang inaasahan nating mangyayari sa presyo. Kapag inaasahan nating tataas ang presyo ng isang bagay sa susunod na mga araw, madalas tayong bumibili ng maaga. Kapag naman inaasahang bababa pa ang presyo, minsan ay naghihintay muna tayo bago bumili. Paano ito nakaaapekto sa pagkonsumo? Kapag inaasahan nating tataas ang presyo, bumibili agad habang mura pa ito, upang makatipid at hindi na mahirapan kapag nagmahal na. Kapag naman inaasahan na bababa ang presyo, naghihintay muna, at ipinagpapaliban ang pagbili, hanggang sa bumaba na ang halaga nito. Mga halimbawa, back to school sale. Maraming bumibili agad ng uniforme, sapatos, at kagamitan sa paaralan, habang may diskwento pa, bago tumaas ang presyo, kapag malapit na ang pasukan. Christmas sale. Inaasahang maraming produkto ang magmamahal, kapag malapit na ang Kapaskuhan, kaya sinasamantala ng iba ang mas murang presyo ng maaga, o naghihintay sa pagbaba ng presyo pagkatapos ng Pasko. Pang-anim na salik, pagkakautang at credit. Bumili ngayon, magbayad mamaya. Ang pagkakautang o paggamit ng credit, ay tumutukoy sa kakayahang makabili agad ng produkto o serbisyo, kahit wala kang sapat na pera sa kasalukuyan, sa kondisyong babayaran mo ito sa hinaharap. Malaki ang epekto nito sa dami at uri ng mga bagay, na kaya nating konsumuhin. Mga karaniwang halimbawa, credit card. Card na nagpapahintulot na unahin ang pagbili, at bayaran ng buo, o hatiin sa mga susunod na buwan. Online installment. Pagbabayad ng paunti-unti sa mga binili, sa mga shopping app o tindahan. Buy now, pay later. Sistema kung saan makukuha mo agad ang item, at babayaran mo ito ng pa-schedule, paglipas ng ilang araw o linggo. Positibo at negatibong epekto, ng pagkakautang at credit. Positibong epekto, mas madaling makabili ng kailangang gamit agad, tulad ng kagamitan sa pag-aaral o kasangkapan sa bahay, kahit hindi pa kompleto ang ipon. Nakakatulong sa oras ng biglaang pangangailangan, o emergency. Negatibong epekto, madaling matukso na bumili ng mga bagay na hindi naman kailangan, dahil sa pag-aakalang mamaya na ang bayad. Maaaring mabaon sa malalim na utang, kapag hindi nakapagbayad sa takdang oras, lalo na kung dadagdagan pa ito ng interes o multa. Pampitong salik, populasyon. Ang bilang ng mamimili. Ang populasyon, o kabuoang bilang ng tao sa isang lugar, ay direktang nakakaapekto sa kabuoang dami ng pagkonsumo. Habang dumarami ang tao, dumarami rin ang nangangailangan, kaya tumataas ang demand, sa iba't ibang mahahalagang bagay at serbisyo. Habang dumarami ang tao sa isang lugar, dumarami rin ang bilang ng mga mamimili. Ibig sabihin, mas malaki ang kabuoang dami ng mga produkto at serbisyong kailangang bilhin. Ano ang tumataas ang pangangailangan, kapag lumalaki ang populasyon? Dahil sa pagdami ng pamilya, kabataan, at mga manggagawa, mas lumalaki ang hinihinging supply, para sa pagkain. Mas maraming bibili ng bigas, gulay, karne, at iba pang pangunahing pagkain. Bahay. Mas malaking pangangailangan sa tirahan, at lupang titirhan. Tubig. Mas mataas na konsumo sa malinis na tubig na maiinom, at gagamitin sa bahay. Edukasyon. Mas maraming mag-aaral na nangangailangan ng paaralan, kagamitan, at guro.
Transportasyon. Mas maraming pasahero, at mas malaking pangangailangan sa maayos na sasakyan at daanan. Kahit hindi magbago ang kita, presyo, o panlasa ng bawat tao, kapag dumami ang bilang ng mga mamimili, tataas pa rin ang kabuuang pagkonsumo sa buong bansa. Ito ang dahilan kung bakit kailangan ding palakihin ang produksyon at serbisyo upang matugunan ang pangangailangan ng lahat. Matalinong pagkonsumo. Mga katangian ng matalinong mamimili. Ang pagiging matalinong consumer ay hindi lamang tungkol sa pagtitipid. Ito ay ang paggawa ng tamang desisyon upang makuha ang pinakamagandang halaga para sa bawat pisong ginagastos mo. Narito ang mga katangiang dapat taglayin ng isang matalinong mamimili. Bumibili ng kailangan. Inuuna ang mga pangunahing pangangailangan, bago ang mga luho o pampalasa lamang. Hindi bumibili ng bagay kung wala naman itong silbi sa kasalukuyan. Naghahambing ng presyo. Tinitingnan muna ang presyo sa iba't ibang tindahan bago magbayad. Sinisigurong makukuha ang pinakaangkop na presyo para sa parehong kalidad ng produkto. Nagbabasa ng label. Sinusuri ang nilalaman, petsa ng paggawa at pagkawala ng bisa, paraan ng paggamit, at impormasyon tungkol sa produkto. Ito ay upang masiguro na ligtas at angkop ito sa iyo. Marunong mag-ipon. Naglalaan ng bahagi ng kita bago gumastos. May nakahandang pondo para sa mga hindi inaasahang pangangailangan, at hindi agad ginagastos ang lahat ng natanggap na pera. Hindi padalos-dalos bumili. Hindi agad napapaniwala ng magagandang anunsyo, o bigla ang damdamin. Pinag-iisipan muna ng mabuti, kung kailangan ba talaga ang bagay, o kung makakatulong ito ng matagal. Marunong mag-budget. May malinaw na plano, kung paano hahatiin ang kita, para sa iba't ibang gastusin. Hindi lumalagpas sa itinakdang halaga, at iniiwasan ang labis na pagkakautang. Pagwawakas. Ang pagkonsumo ay nasa iyong mga kamay. Sa ating pagtalakay, natuklasan natin na ang pagkonsumo ay higit pa sa simpleng pagbili o paggamit ng mga bagay. Ito ay mahalagang bahagi ng ating buhay at ng paggalaw ng ating buong ekonomiya. Mula sa pagtukoy kung ano ang ating tunay na pangangailangan at kagustuhan, hanggang sa pagkilala sa iba't ibang uri nito, makikita na ang bawat piso natin ay may halaga at epekto. Nalaman din natin na hindi tayo nag-iisa sa paggawa ng desisyon. Ang ating pagpili ay hinuhubog ng iba't ibang salik, mula sa laki ng ating kita, presyo ng bilihin, sariling panlasa, kasalukuyang uso, mga anunsyo, inaasahan nating mangyayari sa hinaharap, kakayahan sa pagbabayad, at maging sa dami ng tao sa ating lipunan. Lahat ng ito ay nagtutulungan upang hubugin kung ano, paano, at gaano tayo kumokonsumo. Kaya naman, ang pinakamahalagang hamon sa bawat isa sa atin ay maging matalinong mamimili. Sa pagiging maingat, mapanuri, at maayos sa pagplano, hindi lamang natin mapapahalagahan ang ating pinaghirapan, nakatutulong din tayo sa pag-unlad ng ating pamilya at ng ating bansa. Tandaan, ang tamang pagkonsumo ay nagsisimula sa tamang desisyon mo ngayon. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.